Mega World Township or Mega World Business Park. Alright, at dito tayo sa may K-Town Festive Mall Walk or Festive Walk Parade. Festive Walk Parade. So itong Festive Walk Parade na to is mahahalin tulad ko siya no, sa Davao, sa Cebu, Sugbo Mercado. Yun, Sugbo Mercado ang ang kanyang parang kaparehas, no? Hindi siya kaparehas like similar ha. Kumbaga parang parang pang counterpart no, kung merong masasarap na pagkain sa Cebu, sa may Sugbo Mercado, sa IT Park tsaka sa Cebu Business District. So dito naman sa Mega World sa may Mandurriao, Iloilo City, meron din sila. Yan, ito yung kanilang lugar. Di ba? So hindi kailang mamili no. So kung ipagtabi tong dalawa, so parehas ko silang gusto. Kasi masasarap at variety yung pagkain no. Marami kang options, maraming papagpipilian. K-Town. Sa Davao, marami kami mga food parks doon no, pero hiwa-hiwalay no. Meron kaming Davao street foods pero sarado na pala siya no? So hindi ko na sali. Sa may na lang, Victoria Plaza Food Bazaar. Tapos sa may Rojas Night Market, syempre no, pinaka-iconic na lugar natin yun sa Davao. Tapos meron tayong Big Bang Food Park na sabi parang humina na no, last time I check, humina na talaga, wala na masyadong tao doon. Maaga na sila sarado sa gabi. Tapos meron sila sa may Camayo Food Park sa may Matina Playa. Tapos meron silang bago doon sa may Mamay Road. Tapos merong na Nova Plaza na humina na rin sa may Lanang no, sa may Nova Chira Lanang. Tapos meron ding food park sa may Toril, meron din no. Kalinan meron, sa may Catalonan meron din. Tapos marami, napakaraming mga food park sa Davao no. Lawak naman kasi ng food park. Hindi pwede isa, dalawa lang no. Paano yung kumbaga bawat distrito ng Davao nilalagyan ng mga food parks. So dito sa Mega World Business Park, meron sila dito K-Town. Yan ang tinatawag na Festive Walk Parade. Pwede ka magparade dito. Ayun may mga pagkainan dito. Tapos ngayon ang gagawin natin dito, hahanap natin ng pwedeng makain bago matulog, tapos magkape. Pero hindi pa pala ako makatulog kasi try ko mag-upload mamaya kahit pa mahina yung internet na ating tinuluyan. Okay, tinan natin to dito. Tsaka parang outlet din sa may Lapu-Lapu outlet area. Huwag lang isali yung mga gusali building kasi dito talaga mukhang mas mas sophisticated, mas elegante, mas westernized yung mga dito. Mga gusali. Ngayon, meron kong nahanap gusto ko sana mag-inasal, chicken inasal, kaso nga lang wala malaki ang karne tapos kanin. Ako magkanin muna ng marami. So ito na to, okay na to. Isang pastel, mayroon silang pastel solo 39 pesos or 40 pesos. Tapos meron dito na level up pastel 79 pesos. Tapos okay na yan. Tapos dalawa siya. Kumbaga mamimili ka ng side dish na dalawa. So mamili ako dito. So try ko tong kamatis, spicy sardines. Depende no. Pinili ko ito. Buo. Yung hard-boiled egg, tsaka 1 piece of hotdog. So, parang ako nag-almusal, di ba? Kasi ang gising ko kasi sa umaga, hindi na tayo umaga, tanghali, alas 12, alas 11, di ba? Hindi naman talaga gising ng matinong tao yun, no? Hindi, akin lang yun, sorry. Na lang. Pasensya na sa mga ang gumigising din, ayan, no? Tanghali. So, hindi naman ibig sabihin na hindi na kayo matino kasi sinabi ko. Kasi ako lang yung hindi matino, no? Mantahin mo gising alas 11, alas 12. Bawing-bawi din sa mga araw na wala tayong tulog. Ganda ng pasteller dito. Ang daming tao kumakain pa din. Pag alas 10 na mga hagala. Icor. Aba, pabor na pabor si Icor, no? Sarap na mapagkain na dito. Matusok-tusok. Dahil pagkainan. The best is sangyup, toki-toki, samgyup, saranghe. Kaya talaga tinawag na na K-Town, no? Kasi mga
Korean food yun dito sa kabila. Tapos dito na ba na area ay mga Filipino cuisine, Filipino foods. Mga tusok-tusok. Pero syempre, di naman patatalo yung ano natin, di ba? Yung mga Filipino cuisine kasi the best yan eh. Mga isaw-isaw natin. Yun na nga si if Iski Vlog, no? Na isang Koreano na nakatira sa Pilipinas for 8 years. Talagang ang mga paborito niyang pagkain dito sa Pilipinas ay mga isaw, quick. Mga fish balls. Sa atin, ordinary lang siya, di ba? Pero sa kanila, masasarap na sa mga foreigner, mga dayuhan. Same with sa kanila din, mga normal yung mga tteokbokki. Oh. Mga yung mga tteokbokki, kung ano pa mga ano nila, yung mga black Korean noodles, di ba? Pero sa atin, sarap na tayo, di ba? Iba yung feeling pag nakakain tayo nun. I mean, iba ang feeling ng mga Pilipino, like parang feeling na Koreano na rin sila. Feeling la atas sa atas. Kumbaga meron siyang kinalaman sa impluwensya ng mga inaidolo nila, mga K-pop. Parang ang tagal pa yata nila mag-serve nung pastel, kaya dito na muna tayo sa pick up, baka sila magsasarado. Gusto ko tong pick up kasi mura lang tsaka masarap. Pastel? Wala. Sige, pwede. Tingnan mo itong mga croissant nila, di ba ang ganda? 99, di ba? Sa itsura pa lang parang pili ko masarap, no? Pero sige, minsan tikman natin to kung gano'n nga ba kasarap ang mga croissant. Kasi yung natikman ko, pinaka first time ever ko nakakain ng croissant sa may Butuan City sa Gaisano Center. Sa may Gaisano City nila. So, yung natikman ko doon, 45 pesos. So, akala ko masarap na yun kasi mahal, di ba? 45. Samantalang ang kung bibila ko 5 piso yung yung pan, yung pan de boricat ba yun? Yung mga ganun, di ba? 5 piso yung mga margarine ensaymada sa labas sa bakery. 5 piso. Sob na yun, tinapay pa rin naman yun eh. So, tinikman ko, kasi trending yung croissant, di ba? Croissant. Paano babasahin yan? Bahala na kayo dyan. So, tinikman siya 45. Akala ko yun na yan, masarap na yun. Yun pala hindi. Parang matabang siya na makunat. Pero ito, hitsura pa lang, mukhang masarap na. 90 pesos dahil siguro mas maliit. Tapos ito siya, mayroong resin sa labas. Ulitin ko ha, itong pick up. Una ko nakita sa may Ayala, sa may Glorieta, labas. Tapos natikman ko siya sa may outlet, no? Sa may MIPS ng Lapu-Lapu. Masarap siya, 50 pesos only. Yun, no? Pastel sa halagang 79 pesos, meron ka ng pastel with hard-boiled egg or parang parang medium cook. Ang tawag dyan, parang medium rare. Medium rare. Steak lang. Ayun, tapos yung hotdog, nabudol tayo dito. Akala ko sausage, hotdog lang pala na maliit. Diba? So, saan tayo dito po pwesto? Hanap. Ito palang lugar ay siya, 24/7. 24 hours bukas yung mga restaurant dito sa kabila. So, ibig sabihin, 24 hours ka dito pwede kumain. So, may mga lamesa, no? Walang tanggalan. Ang lamesa dito. So, pwede kang mag-dine-in. Dine-in or take-out. Basta, kakain ka sa labas kasi mahangin, open air. Al fresco, kumbaga, di ba? Pero di ba, pag sinabing al fresco, nasa pinaka-roof deck ng isang mall or shopping mall. Pero itong ilaw, meron silang limit, no? Meron silang curfew. Hanggang alas 11 sila off na yan. Yun, no? Kakain na tayo dito. Okay, may kutsara pala ko. Wala. Ito lang. Tapos kape by pick up. Nakalimutan ko na sino may-ari ng pick up. Basta natanong ko to minsan sa may nasa vlog yun, Sige lang, balikan ko minsan kung sino may-ari nitong pick up. So, Clygo, hindi sila nag-clean. Ilang. Ako na bahala. Ano sa tingin nyo? Maganda ba dito? Di ba, no? Ganda, no? So, ito yung pang counterpart kay Sogbo Mercado. Food park nila doon sa Ayala, sa IT Park in the Cebu Business District. Sa BGC, di ko alam kung anong mga lugar nilang may mga pagkainan gaya nito. Pero feeling ko meron yun eh. Yun lang, no? So, ako masaya at nakapag-explore ako dito na hindi ko to inaasahan na meron palang ganito ka-iconic na lugar, no? The best Mega World. Pinamagandang Mega World na napuntahan ko. Pero syempre, di pa natin masabi yan kasi si mixed use urban development din si
si Davao Park District. So, makikita natin yan, no? Soon. Pagkatapos magawa nila, matapos yung lugar. 11 hectares lang siya, pero malaki na yun, no? Huwag na lang i-compare dito sa Iloilo City kasi talagang hindi siya mapapansin. Talagang napakalayo. Semento. Oh, ito, patakin mo to. Oh, itong mga nakikita natin dito, ano pa lang siya. Nasa 20 hectares pala yung yung nagamit na lupa. 20% pa lang. Ay, basta gano'n, no? So, meron pang 55 plus hectares na hindi pa natayuan ng mga gusali. So, ganun ka, the best itong Mega World. Tapos, ang ganda ng kanyang skyscraper, ng mga structure dito. Hindi dahil sa, maliban sa meron silang height restriction, ang Iloilo City kasi nga nga siya, 'di ba, below sea level. So parang lang siya, parang reclaim or something, 'di ba? So pag magkakaroon ng high tide tapos ulan, so babahain. So sabi ng mama na nakasabayan ko sa eroplano na nga daw, parang hindi kakayanin ng lupa, no. Yung yung mga gusaling matataas, kaya meron silang height restriction. So ang ganda. So yun lang, no. Minsan naman kasi wala naman talaga yan sa taas, no, or tayog ng isang gusali para masabi natin maganda. So nagkakatalo yan sa disenyo at itsura, no, sa pag-develop sa isang lugar. So gaya nito, napakaganda, di ba? Napaka-elegante, napaka-sophisticated, napaka-social na dating, di ba? So sana all, congratulations mga taga Iloilo, mga Ilonggo, mga Karaya, mga Hiligaynon. Dahil talagang nag-i-enjoy ako dito. Sarap. Kaya nga, no, it's indeed, Iloilo City is one of the most livable city. Kung kayo man ay most livable city, okay lang din, no? Parang agree ako doon. Hindi ako kukontra. Hindi ako makikipag-argumento. Sa crime rates, sabi nga nung mama, talagang lowest crime rates talaga ang Iloilo City. Oo. Although nagtaas siya ngayon sa crime index nila kasi nga dahil nga daw balik sa balik droga na daw yung mga tao dito. I mean, yung gaya hindi daw kagaya dati. So wala siyang sinabi dahil kay Digong, pero isipin natin na ang Iloilo City is 90 to 95% na mga liberal party kasi, di ba? Ang kalye nga nitong Mandurriao Diversion Road pinangalan kay President Benigno Aquino. Tapos dito nanggaling si Franklin Drilon. Pero sabi nung mama na maganda nga talaga ang Iloilo City. Walang sinabi ang ibang mga lugar sa Pilipinas, yan ang sabi niya with confident, no? Confidently, yan ang sabi niya. Sa festival, number 1 sila sa festival. Most livable city, number 1 sila. Pinakamalinis, number 1 sila. Yan ang sabi niya, no? So kumbaga, sige, wala namang problema doon, no? Kung yan ang sabi niya, wala problema, no? Biit. Tapos yun, maganda din naman talaga, legit naman, no? Hindi ko nga alam kung talagang number 1 sila sa lahat. So yun lang siguro, maraming salamat sa panonood and bye-bye.